Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. May dalawang muka ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango. So sir, yung farm niya, doon na kami bumibili. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD. Na-conceptualize na ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas baba rin ang gastos for the consumers. Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya. Ngayon, mas makakain na talaga kami 3 beses sa isang araw. Kanin na. May ulam na sir, may protein na tayo eh. Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo, ang dami ninyong pinapakain. Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan. Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino, tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Para sa Radyo Pilipinas, alas 9 sa aga. Western Visayas, Panay Island na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsunod mo sa Maasim Watershed. Pinaka-purpose nila ini para sa operation natin. We have that in collaboration with the department. I am again standing up. Mapiktahan ang ila freedom of expression. Sa Office of Civil Defense naman po, balita, issue, kag iban pa, diri sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mayroon Pilipinas, mayroon Western Visayas, syudad kag probinsya sa Iloilo kag kutob sa malabutan sang amon pagserbisyo. Tingkaman nga bahin sang kalibutan, nagahatag kami sang katahuran. Mayo nga aga, good morning sa inyong tanan. Welcome sa isa naman kedisyon sang pagpangalagad sang programa Balita, Issue kag Iban Pa. Adlaw na kita karon sa nga Lunes, Hulyo sa Tuig 2026. Labing una sa apatanan ka Lunes karon nga bulan sang Hulyo tuig 2026. Sa kinaandan, mangingkaw po ninyo tob-tob alas 9:55 subong aga. Ako ang inyo alagad JP Hervas. Sa aton mga sukitag palamati all over Western Visayas, mga kultura naton gikan sa probinsya sa Aklan, Antique, Capiz, Guimaras kag Iloilo, subong man sa aton nga mga abiyan gikan sa Negros Occidental, bayad-ayad nga aga sa inyong tanan. Inatamyaw naton sa isa ka bayad-ayad nga aga ang tanan nga mga overseas Filipino workers and Filipinos living abroad nga nagaupod sa aton nga pagpangalagad pinaagi online.
Ang palatuntunan, balita, issue, kag iban pa sa Rangal Batian Live sa 585 kHz sa lilisuan sang inyo mga radyo. Live man kita nga mabatian live sa 5 o kung sa aton official Facebook page ang Radyo Pilipinas Iloilo. Mabiyan sa atong pagpangalagad sa mga aga. Angin ko po nato ng aton nga mga abyan gikan sa Philippine Red Cross Iloilo Chapter para hibaloon mga abyan ang ila sining nga aktibidad. Subong nga obserba ang Blood Donation Month. Ano bala ang mga aktibidad nga ilaging preparar subong nga tuig kag ano bala ka importante ang pag-donate o kung paghatag sang dugo. Hibaloon nato ni mga abyan sige lamang madugay. Pero antes kita magpatpat sa naton sining mga balita lokal, mag-check anay kita mga biyan sang latest update sulakat sang panahon. Ibaloon naton sa Pag-asa Iloilo amangin panyempo sa mga adlaw sang Lunes. Kamusta ayhan ang panyempo sa mga adlaw? Lauman bala naton ang pag-ulan kung magpabili ng mapaang panyempo kaangay isang nagligad nga weekend. Naupod natin subong sa linya si Ma'am Leonor Silvestre sang DOST Pag-asa. Ma'am Leonor, good morning! Hi, hello, good morning. Muna yung atong latest weather update para sa karon nga adlaw sang Lunes, July 6, 2026. So, ridge of high pressure area ay nag-extend over extreme northern Luzon. Kag ang super typhoon nga may international name Bavi nga ginamonitor natin sa sagwa sang atong Philippine Area of Responsibility ay gina-estimate natin base sa mga available nga data ng iya lokasyon na yara sa may 2,355 km east of southeastern Luzon. May maximum sustained winds nga 215 km per hour near the center kag gustonas nga up to 265 km per hour. Ang iya hulag ay pa west-northwestward at 15 km per hour. So, ang ining super typhoon ay posible magasulod sa atin nga Philippine Area of Responsibility by tomorrow evening or Wednesday early morning. And then, diri naman sa Western Visayas, generally fair weather kita, pero wala man natin ginadula ang mga posibilidad sa mga isolated mga pag-ulan, pangalat, pagpanagoob, tugas, mga localized thunderstorms. Mahina tugtog makasarangan naman ang hangin natin yung maghahalin sa direction southwest, nga magadalas ang makanay tugtog makasara na pagbalod sa aton kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 24 to 33 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutla kag ng alas 5:32 ang aga kag magatunod ni alas 6:16 karon sa hapon. Kag muna ang aton latest weather update halin diri sa may Iloilo Doppler radar station. Ako si Leonor Silvestre, madamo gid nga salamat. Ma'am Leonor, madamo sa mga kautura naton ang may trauma na noop kung mabatian ang dinaga nga super typhoon. Mayroon ma'am ang ining super typhoon Inday, ano ang mga epekto sini sa Western Visayas ma'am? Well, ang ining super typhoon, ang less likely man siyang mag-landfall sa ating landmass, though magkaroon lang siya sa close approach sa may Batanes, kay posible ni siya mag-landfall sa may Taiwan. And then, ang ining super typhoon ay wala man ni siya direkta nga epekto sa aton diri sa Western Visayas. However, ang southwest monsoon ay posible niya mapa-enhance or mapa-intensify ang southwest monsoon. Amo na yung magadala sa mga pag-ulan-ulan diri sa aton. Possible mga mamunog mga pag-ulan starting sa Thursday hasta sa possible sa weekend natin, sir. I see. Ma'am Leonor, for your time information nga hatag sa Radyo Pilipinas, madamo gid nga salamat kag padayon. Welcome, sir, kag maayong aga sa inyo. There we have it mga biyan, latest update sa lakat sang panahon gidulong sa aton sang Pag-asa Iloilo. Ang oras sa Radyo Pilipinas alas 9:13 sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. So despite mga biyan nga super typhoon ang kategory sa sining bagyo nga nabantayan outside of Philippine Area of Responsibility, ang ining super typhoon mga biyan wala sang direkta gid epekto sa aton nga rehiyon. Pwede sini ma-enhance ang southwest monsoon o ang hangin habagat
na magadala naman sa mamulog kapag ulan, probably beginning Thursday until weekend. So sa aton sino makuturan ha, di magkakampante na kung wala inisang direktang epekto sa aton, wagi kita sang ulan o kung mapaskog kapag ulan nga mabatsyagan. So in preparation na lang mga biyan ha, mag-ulu-aligmat kita humalin sa Webes tubtub sa weekend sa posible ulan nga dala sa sining super typhoon na mag-enhance ang habagat. Alas 9:14 sa aga. Ano natin mga biyan ang aton koneksyon sa Filipino Red Cross para pagkikagutan sila may kang tanan sa aton sining pag-interview, may kang tanan sa Blood Donation Month. Pero pasiplat anay mga biyan sa pila ka mga balita nga aton natipon. Magapanumbalik mga biyan ang Western Visayas Biz Connects. Agud daloon palapit sa mga micro, small and medium enterprises ang mga serbisyo sa gobyerno, oportunidad sa panegosyo, market linkages kag mga learning session. Natala na bisitahon sa Western Visayas Biz Connects ang probinsya sa Antique sa maabot nga Hulyo 14, probinsya sa Aklan sa Hulyo 23, probinsya sa Guimaras sa Hulyo 28, probinsya sa Capiz sa Hulyo 29, kag ang probinsya sa Iloilo sa Agosto 7. Magduwa sa mga ahensya sa gobyerno, magapakig-angot man ang mga MSME sa mga industry experts, business mentors, financial institution, kag mga kasubong nga negosyante. Ang BizConnects on Wheels mga biyan isa inisyatibo sa Regional Development Council kon RDC Region 6 paagi sa Economic Development Committee ka Department of Trade and Industry Region 6 bilang primary implementing partner sini. Mga biyan, as mentioned earlier, mangiko po natin sa atong pagpangalagad subong iyang aga ang aton mga abyan coming from Philippine Red Cross Iloilo Chapter. Idagod istoryahan mga biyan ang ila sining nga Blood Donation Month celebration. Ano bala ang ila sining nga mga aktibidad? Ano bala ang bintaha sa pag-donate sang dugo? Kag ano ang mga proseso para madinalag-on nga magka-donate sang dugo? Kaupod naton via Zoom ang aton nga mga abyan. Nasanday Dr. Carlo Nolan Carado, ang Blood Center Manager sa Philippine Red Cross Iloilo Chapter, kag si Ma'am Maria Josephine Ocbena, ang ila sining nga Quality Assurance Officer. Live subong sa aton nga Zoom, we have Dr. Carlo Nolan Carado. Doc, maayong aga and welcome sa pagpangalagad sa programa Balita, Issue kag iban pa. Good morning, Sir JP. Salamat kid sa pag-imbita sa inyo na programa sa Pong Naatlaw. Ayun. Doc, sa mga first time mabatian ang tuhoy sa Blood Donation Month, ano bala ang ining aktibidad kag ano bala ang katuyuan si Doc? So, singing World Blood Donors Month, ginapangabay gid namo ng tanan nga magpugpong ka magdonar sa dugo. Ang dugo importante gid sa aton nga mga isikatawo, labi na gid sa mga nagakilanlan sang sini na dugo. Isa ini kahamili na pati sa aton lawas naton na hindi naton mabakal sa kundi ini establishmento. Hindi sarang gid lamang makita sa aton mga kaugalingon. Ano ba na, Doc, ang mga ginpreparar ninyo nga aktibidad para nga ma-highlight gid ang karon nga tuig nga selebrasyon sa Donation Month? So may ara kita, sir, ng mga mobile blood donation activities na nakaschedule sa mga nagkalain-lain ng mga municipalities, kag may mga ara man kita ng mga different organizations na nag-organisar man sa ilan ng mga mobile blood donation activities sa subong na bulan. I see. Kung madumduman ko pa, Doc, no, sa ako estudyante pa lang, may mga blood Olympics nga ginahiwat sa mga universities. Ang ining aktibidad, Doc, nagapadayon pa ini tubtub karon.
with regards sa aton mga blood Olympics, may ara kita gyapon na mga ginahiwat na ina ng mga aktibidades sa mga nagkalain-lain gyapon mga diri ng mga eskwelahan sa Subong. I see. It's good to know nga ginapalapit sa gihapon sa mga estudyante no ang ining blood donation efforts sa inyo sining opisina. Dok, sa mga kauturan naton nga luyag nga mag hatag sang ila sining nga dugo, which is very crucial gid no, especially sa mga kultura naton nga nagakinahanglan sini. Ano bala ang mga proseso para madinalagon nga makahatag sang dugo? So sa tanan ng mga iluyag na magdonar sang dugo, so dapat na ara sila sa edad na 18 to 60 years of age, may maayo na panglawason, wala na masakit, may sufisyente na pagtulog na 6 hasta 8 ka oras, kag wala na kainom sa makahulubog na inimnon, pwede gid sila magkadto diri sa among opisina o sa aton mga mobile blood donation activities na ginahiwat sa mga nakalinlain na parte diri sa Iloilo. Ayun. I guess we also have in the Zoom right now si Ma'am Maria Josephine Ocbena, the Quality Assurance Officer of Philippine Red Cross Iloilo. Ma'am, good morning and welcome sa pagpangalagad sa programa Balita Issue Kagiban pa. Good morning, sir. Good morning sa mga taga Sulilo Green. Ayun. Ma'am Josephine, ma'am, just another, ano lang ma'am, ano ko mga duga nga mga detalye. Ano ma'am ang mahimo mo pagid mahatag ng mga detalye may kankanan sa aton sining nga pagsaulog sa Blood Donation Month? Sa preparasyon natin sa ating Blood Donation Month, pinigid natin ang tanan, especially ang taga-syudad, na kung tali magka-operar sa paghatag nila sa ilang na pamili na dugo kaysa subong sa kadamo sa ating mga pasyente kaya nagataas naman ang ating mga kaso sa dengue. Dr. Ma'am Josephine, ma'am, may ara balas ang rational as to why is it July ang natumod nga bulan kung ginasilibrar naton ang ining Blood Donation Month? July ang pagsilibrar sang wala siya ang after sang blood donor World Blood Donors Day ang aton na ginasilibrar ang aton sa July kaya mo ang pagtingog sa tanan ng mga organisasyon na promote sang pagdonasyon, no, sa safe blood donation. Ayun. Para sa tanan. Sa July na siya ang ating paghiwat sa amuli na celebration. Ma'am Jo, Doc Carl, na-mention kaina ang ginainganyo gid ang mga taga Iloilo City no to take part sa sining tuigan nga selebrasyon sa Philippine Red Cross Iloilo Chapter for guidance sa aton sining nga makuturan nga mag-donate sa dugo. Ma'am, anong mga aktibidad, Doc, ang ginapreparar naton to be particular diri sa Iloilo City? So, every day sir, open ang amon diri na establishmento. Pwede gid sila magkakadto diri ka magdonar sang dugo. So any na mga gusto magdonar kadto lang diri, may ara kita ng mga mini examinations kinoobra sa aton ng mga medical officers para mabal-an naton na kamo bala kwalipikado magdonar sang dugo. I see. Frequently asked questions ni Doc, no? Ano bala ang bintaha naman? Kaya may ara sang bintaha sa sa bahin sang paghatag sang dugo. Pero as to health benefits naman, may benepisyo man bala sa kayong lawas ang pag-donate sang dugo sa isa ka tawo, Doc? So sir, ang kita sir na sense na fulfillment or kalipay na makabuli kita sa isig katawo nato nagakilan ng sundugo. So maliban sila sir, ang hambal ko tuliwat, mayroon kita physical examination ginakondak sa kada donor na makasigurado kita na maayo ang panglawason naton kag sila qualified sila mag-donate ng dugo. Ang gina-donate na dugo naman naton niya gina-examine gid na kag gina-screen naton sa mga different na sakit mga sakit sa dugo. So kita sigurado kita na ang ina ng mga dugo pwede mahatag sa mga gakilan na.
Ayun. And Doc, as to the frequency no sang pag-donate sang dugo, pila bala ka beses mahimo maka-donate sang dugo ang isa ka tawo sa isa ka tuig, o may ara bala kinahanglan hulaton nga number of months nga interval before ang isa ka tawo liwat nga makahatag sang iya dugo? So ang mga tao na gusto magadunat, pwede na sila makadonate hasta 4 ka beses sa isa ka tuig, or every 3 months pwede sila makadonate sang dugo. Ayun. Kag sa bahin naman, Doc, sa mga qualifications na mention mo kaina, no, nga may mga edad at the same time, mga kondisyon nga dapat nga malabot antes maka-validity or maging successful nga blood donor, sa bahin sang edad, Doc, pwede nyo ma-recall o mahatag liwat sa aton ang mga qualifications para maka-donate sang dugo. So dapat ang individual na magadonar sa dugo dapat aras sa edad na 18 to 60 years of age, may maayo na panglawason, wala sila ginamasakit, may sufisyente na tulog na 6 to 8 hours, kag wala nakinom sa makahulugog na ilimnon. Kag also gina-remind man namon ang tanan na magadonar sa dugo, mga dalagid sang ila na tawag na mga IDs for verification man. I see. Doc, ang ining mga checklist na-mention mo kayo na ang naayo nga panglawason. May ara kita, Doc, standard nga weight nga dapat malabot sa isa ka blood donor para mangin qualified nga isa ka blood donor. So dapat ang ila na tawag weight is mga 50 kilos and above, sir. Ayun. Yes. Ayun. And as to the other requirements naman, though may nakabati kita ligad before, Doc, no, nga may dapat nga ang blood donor wala sang tattoo, or is that correct, Doc? Dapat wala gid man siyang tattoo for the previous years ang isa ka blood donor. So ang mga individual na may tattoo dapat naka 1 year na after ang sila from the time na nagpatattoo sila, pwede na sila makadonate. So 1 year after, sir, sang tattoo nila, pwede sila makadonate. May we know, Doc, ano ang reason behind sang sinaing condition kung dapat may 1 year gap before ang isa ka nagpatattoo maka-validly donate sang dugo? So sir, isa sa mga sakit na ginalikawan nato na mahatag naton sa mga iba na mga tao is ang tawag na hepatitis. So may mga ara kita window period sa nadira. So isa ina, sir, sa mga pamaagi ang pagpatatu, pwede bla maga-transfer ina sa ang ina na sakit sa iban na mga tao. Ayun. And Doc, no, aside sa blood donation, isa man sa saluduhan naton sa Philippine Red Cross ang inyo sining mabaskog nga volunteerism. May we know, nagapangita pa bala sa gihapon sang volunteers ang aton sining Philippine Red Cross Iloilo? So may damo ulit kita, sir, gakilanan sa mga volunteers, labi na gid sa ato na mga health and mga emergency services. Pwede gid sila kung gusto nila mag-volunteer diri sa aton sa Red Cross, pwede gid sila magkadto ka mag-apply diri nga sa aton na opisina. And sa mga kauturan naman naton nga mga public officials who are planning to conduct sang ila sining blood donation drive sa ila barangay, sa ila sining banwa o kung sa ila syudad, Ma'am Jo, Doc, ano ba na ang mga requirements para nga makahiwat sila sang blood donation drive in partnership sa inyo sining opisina? Pwede gid sila ka-coordinate sa among donor recruitment officer, si Ma'am Lian Jurisprudensya. Maka-coordinate sila through phone call or pwede man sila ka-email sa amon, wbrbc@redcross.com. After sila na maka-coordinate sila, matagdaan na sila sa schedule kung saan sila pwede na makahimo sa bloodletting activity. After sila matagaan man na, pwede sila ka-request kung pwede isang pep talk wherein makataga natin sa mga data or mga information or instruction ang mga donors natin na gusto nila napakuaan.
Ayun. For guidance ang ila sa nga preparation na Ma'am Jo, ano bala ang mga kinahanglan nilang iga-consider, no? Aside siyempre sa pag-request sa inyong opisina, may mga logistics bala, transportation, nagkag-iban pa nga mga bagay nga dapat pandumon before nga successfully partner sa inyo. When it comes sa kapag nahatag na sa ila ang date kung saan sila pwede conduct sa bloodletting, ang amo na ginakuha is kung pila bala ang target donors nila, kung diin ang venue, ginahingo nato na ang venue is medyo madako-dako man, depende sa ila na target. Hindi siya madulong, no? May mga requirements kita sa venue, pwede gina sila kapamangkot kung ano ang mga requirements. Tapos may ara kita sa aside sa target donors natin, ginahingi man natin sila na tungod sa mga malayo, matagaan kita sa tiyempo para may matagaan natin sa availability ang aton ng mga salakyan kag aton ng mga drivers. So tanan ina siya ng mga requirements pwede gid nila ma-coordinate sa aton na donor recruitment officer. Thank you, Doc. Thank you, Ma'am Jo, no, for enumerating sa pila ka mga requirements or the conditions na kinahanglan mo reach, no, para mangin successful ang paghiwat sa isa ka blood donation drive, especially sa mga kultura naton halin sa mga malayo nga barangay but are really interested, no, nga maghiwat sa sini nga blood donation drive. Let's talk about the current supplies ang aton sini nga dugo dira sa Philippine Red Cross. Doc, mahimo mo bala kami mahatagan sa if you have the details kung pila ang right now, no, gaano ka bastante pa ang supplies ang dugo sa Philippine Red Cross? So sir, ang aton supply nagaamat-amat naman papanahog, no, kay tungod na damo nagakinahanglan. Dumdumo naton ang Red Cross nagasupply sa different mga 24 hospitals diri sa probinsya sa Iloilo. So every day gahatagid kita. So again gina-ask namon kung may ara kita sa mga different mga donors or organizations na pwede mag-conduct sa mobile blood donation activities, please contact the Philippine Red Cross po. Ayun. Dok, may ara bala kita identified ng mga balatian or mga sitwasyon nga masami nagakinahanglan gid ko na top nga mga nagakuha sang demand sang dugo sa dira sa Philippine Red Cross Iloilo? So sir, damo kita sa aton mga pasyente nagakinahanglan sa dugo. Pero mostly ang may tawag na mga surgical cases, ang tawag na mga OB cases naton, doon mga individuals na ginadialysis. So damo na sila naga-request na diri sang dugo sa aton. Ayun. Dok, may ara ba kita specific nga dugo nga right now daw amo na ang pinakanubo nga daw kinahanglan ginato nga mag-resupply o kuna pabakuron pa ang pagpangita sa blood donors on that particular blood type? Sa subong sir, tanan na blood types ng dugo ginakinahanglan gid namon sa subong. So ina na mga dugo gina-provide gid naton sa mga different na mga patients. So hindi kita makambal na isa lang ka particular na types ng dugo ang ato na ginakinahanglan sa subong sir. With this, we look forward gid nga madamo sa mga kultura naton, especially mga estudyante kada mga kautura naton coming from various sectors nga wala man sa mga ginakasakuan subong nga maghatag gid sang oras nila, no, para sa aton sining blood donation. Siguro lastly, Doc, ang inyo sining panugyan mensahe sa tanan nga mga tagpalamati naton subong iya nga aga. So sa liwat ginaagda ang tanan all individuals na gusto na mag-voluntary maghatag ng dugo, pwede gid kamo kakadto diri sa among opisina o sa mga different mobile blood donation activities na gina-conduct sa Red Cross. And Ma'am Jo, ang imo sini ma'am nga imbitasyon kung na pagpangagda sa tanan nga mga kauturan naton and your reminders on behalf of the Philippine Red Cross Iloilo chapter. Yes, ginahinyo gid naton ang tanan ng mga pamilyo na mag-cooperar sa paghatag nila sa hinilit nila na dugo. Ang open ng amo na opisina alas 8 hasta alas 11, alauna hasta alas 4. Ang ila lang din na kinunaan ng isang ID nila, nakapahuway isang Mayo, pag Mayong kondisyon sa adlaw na mapakuha sila.
Ayun. Ma'am Jo, Dr. Carl, madamo giga salamat sa inyo sini nga oras kag impormasyon for your works and words para sa bayan. Madamo nga salamat kag padayon. Salamat din sa tanan. Thank you. There you have it, mga abyan, ang aton sini nga mga abyan coming from Filipino Red Cross Iloilo Chapter. Sinday Dr. Carlo Nolan Carado ang ila sini nga Blood Center Manager and si Ma'am Maria Josephine Ocbena ang ila sini nga Quality Assurance Officer. So wala karon mga abyan siyang nagina-pangita nga specific nga dugo, tanan nga dugo regardless of blood type, o tamaan gid ka essential, tamaan ka crucial, gani gina-imbita gid sa Philippine Red Cross Iloilo regardless of your blood type mga abyan, magpadulong sa ila sining opisina nahamtang sa Bonifacio Drive sa Iloilo City. O kung hindi ka pa familiar sa lokasyon, tingod lang ini sa Hall of Justice kag sa National Museum malapit sa Iloilo Provincial Capital ang ila sining opisina. Pagburuligay kita mga abyan, subong nga nagadamo ang nagakinahanglan sa dugo due to the conditions ang mga nagakinahanglan operahan, mga kauturan naton nga nagapakigbato sa ila sining nga mabalatian. You can be a hero gid sa ila sining pagpangabudlay. Ang inyo sining nga dugo dako nga bagay para makapadayon ang ila sining kabuhi kag malampuwasan ang ila sining ginaatubang nga mga panghangkat sa ikaayong lawas. So again mga abyan ha, kapay nga hugpungan naton ang ining tuigan nga aktibidad sa Philippine Red Cross Iloilo. Mag-check sa Facebook page sa Philippine Red Cross Iloilo Chapter kung diin mahimo makapadulong aside from their office para nga maka-donate sa inyo sini nga dugo. Kung ikaw isa ka estudyante, for sure may ara sang Red Cross Youth nga isa ka organisasyon sa mga estudyante sa inyo sini nga mga universidad. You may also take part sa sini nga organization kag mangin kabahin sa mga voluntary works kag blood donation initiative sa Red Cross Youth. Kag syempre sa mga kultura naton na nagatuyo nga hiwat sa blood donation drive. Welcome na welcome man kamo mga abyan nga magpakigangot sa Philippine Red Cross Iloilo Chapter para sa ila sining pagbulig sa inyo sini plano nga maghiwat sa blood donation drive. Ang ining paghatag sa dugo mga abyan will not end this month of July. Pisar nga ang tuigang aktibidad ginahiwat lamang kada bulan sa Hulyo ang pagkakinahanglan sa dugo mga abyan. Wala sa may ginapili nga bulan, semana o kun adlaw. So kung in kaso alang-alang man ikaw sa mga bulan sa Hulyo, may you take time para maka-donate sa mga masunod nga mga binulan. Alas 9:37 sa aga sa gihapon nagapamati kamo sa pagpangalagad sa programa Balita, Issue kag iban pa. Sa aton nga pagpanumbalik, dugang nga mga balita lokal kag balita nasyonal ang ato naman nga pagpatpaton. Bantayan ini pagkatapos lamang sa pila ka pahalumdom. Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program. Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan. Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay, hindi sanib puwersa.
Mula sa mga training para sa pag-eempleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW, tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry. Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Tapos dapat naman, pag uwi nila, mayroon din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang anak. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani. Maging fuel efficient, siguraduhin na walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. There was a time when going to the wet market, we had a durable and dependable companion, always by our side. The Bayong. It is a kind of bag that is originally and proudly Philippine-made. Ginagamit natin ng madalas simula pa ng Spanish era. Our resourceful ancestors used dried leaves and wove them into bayong bags. Ang mga traditional bayong ay gawa sa buri leaves in the Visayas at pandan leaves naman sa Luzon. But these days, the materials used for making it vary from plastic to other organic materials. Ngayon, mukhang sikat na naman ang bayong bags, nationally and internationally. It was seen on New York Times Square billboards during the 2022 New York Fashion Week. Pero kahit naging sikat na fashion statement na ito, ang bayong, bit-bit pa rin lagi ng tita ko tuwing siya'y namamalengke. And why not? It's so convenient to use and an environmentally friendly alternative to plastic shopping bags. Kaya't siguruhin may bayong na nakatabi para sa mga pinamili. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:41 sa aga. Sa gapo nagpamatika mo sa pagpakaragad sa programa Balita, Issue kag Iban pa. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Mga biyan, nagpagwa na ang Sandigan Bayan 3rd Division sang warrant of arrest kag precautionary hold departure order batok kay Senador Marcoleta, ang Congressman Mike Defensor kay duha pa ka mga akusado sa ginapangatubang nila karon nga kaso nga plunder. Samtang magluwas sa nakalana nga pag-aresto kay Senador Marcoleta, malantayan man sa mga Lunes mga biyan ang pagsugod sa impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte. Pinalauma ni Senate President Sherwin Gatchalian nga magpakigbahin ang tanan ng mga senador sa pagsugod sa sining impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte. Sa isa ka interview sa weekend, impabutyag ni Gatchalian ang iya sining pagpati na magatambong ang tanan ng mga senador. Nakid na ang minority senator sa impeachment trial. Bangod kabahin sa ila sining trabaho ang serve bilang impeachment court judge. Ginmensyon naman siyang Senate President kabalaan sa ganaan nga mas maayo nga maging present sila para nga mapamatian kag makita mismo ang mga nagakalatabo sa pagsugod sa impeachment trial.
Dugang pa sa leader sa Senado, importante nga magatambong sa Senador Robin Padilla kag Senador Loren Regarda o sa ginhiwat nga All Senators Caucus nga ginapatawag sa nagligad nga Biyernes. Dugang pa niya nakitaan sa sining pagtambong ng Senador Padilla kag Senador Loren Regarda sa nagligad nga Caucus ang Biyernes nga madamo sa mga membro sa minorya ang nakamove on na sa issue sa Senate leadership kag luyag na nga magbalik sa trabaho. Kinatagan punto ni Gatchalian nga biskan hindi tanan nga 24 ka senador ang makatambong sa pagsugod sa impeachment trial. Ang importante nga may ara sila sang quorum. Alas 2 ang hapon, karon sa hapon mga biyan, natalala nga suguran ang impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte. So bantayan mga biyan ha, ang coverage ang sining ang paglilitis. Upod bagabiyan sa pagsaksi sang sining impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte ang Radyo Pilipinas Network. Para sa dugang ma-updates, may kang tanan sa sining impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte. Giringgan mo gidang tanan nga mag-tune in sa Radyo Pilipinas kada subong man. Mag-check sa aton sining official Facebook pages ang Radyo Pilipinas for Radyo Pilipinas Metro Manila kag ang Radyo Pilipinas Iloilo para naman sa ating local updates. Alas 9:45 na sa aga. Sa ibang paraton na balita, nagbaton siyang ila-ayuda sa dalong siyang walang gutom program sa Department of Social Welfare and Development ng DSWD ang 410 ka pamilya gikan sa Bacolod City. Ang kada kwalipikadong pamilya nakaambit sa 3,000 pesos na balor sang food credits gikan sa mga accredited partner retailer. Ang ila sining food package nagalakip sang 25 kilos ang bugas, isa ka tray sang itlog, prutas kag utanon. Ang walang gutom program ang nagahatag sa mga kautura naton nga mga pamilya nga natumod paagi sa DSWD listahanan. Ini ginapatuman mga biyan sa DSWD National and Regional Offices sa diing ginatagan sa food assistance sa sulod sa 36 ka bulan ang mga kwalipikado nga mga pamilya. Samtang nagapangabay ang Department of Agriculture Western Visayas ka hindi magpanik sa bayo ipadayon ng paghugpong kagang mapag-on nga pagbatuman siyang biosecurity measure agud mapakigbatuan ang African Swine Fever o kun ASF. Ang parugyan ginpalabot sa ahensya kasunod sa bagong aktibong kaso sang balatian nga nabalhag sa 4 ka banwa sa Capiz kag 1 ka banwa sa Iloilo. Sa interview kay Dr. Risa Balopenos, Chief sang DAWD Integrated Laboratory Division, kung bagay sa away kontra sa ASF ang mga biosecurity measure, kaagay sang paglikaw sa pagservice sang damog sa baboy, pag-disinfect sang kagamitan, hindi pagpasulod sa mga biyahero, pagpaligo kapag ilis ang bio antes ang pagsulod sa babuyan, pagbutang sang kudal o kunet sa mga babuyan, kagilayon nga pag-report sa kaigong opisina sa tion ng mga may sintomas ang baboy. Dugang pa ni Dr. Balopenos ang ASF nangin endemic na kag may posibilidad gid ang pagbalik-balik sini. Gani importante, regular nga ipatuman ang hugot nga biosecurity measure. Yung pasalig man ni Balopenos sumabian na magapadayon ang hugot nga pagbantay sa ilang opisina agud mapunggan ang madasig nga paglapta sang sining balatian. Buwas mga biyan sa aton nga pagpangalagad, siya pabati naton sa inyo ang aton nga nangin interview kay Dr. Risa Balopenos, ang hepe sa DAWD Integrated Laboratory Division.
agod nga ipalabot sa ato mga biyan. O ang kaimportansya sa sining biosecurity measure kag mga pagtungwa sa Department of Agriculture na matapna o kung mapunggan ang paglaton-laton sa sining balatian. Samtang sa Negros Occidental, padayon na ginapabaskog mga biyan sa Negros Occidental Provincial Government ang swine and poultry recovery effort sini. Sa idalom sa Provincial Swine Industry Recovery Initiative kag Animal Genetic Improvement and Livelihood Program, nagpanagkag sa kapin 290,000 pesos na balor sa livestock kag poultry ang lokal na panguluhan sa Negros Occidental sining karon lang. Nakibsagin panagkag ang mga itik kag manok na nagalin sa Negros First Ranch kag Provincial Livestock Breeding Center and Dairy Farm sa Negros Occidental. Naging tagbaton siyang nasambit nga mga bulig ang 14 ka asosasyon kag kooperatiba, 3 ka farm schools, 1 ka local government unit, 1 ka army unit, kag 5 ka tawo. Ang bulig na nauman na maghahatag sang tayuyon nga palangabuyan, mas maayo nga food security kag mapag-on nga community-based livestock development sa Negros Occidental. Ang oras sa Radyo Pilipinas alas 9:50 sa aga. Gusto naman nga magpalawig pa nga maghatag sang dugang nga mga updates. Pero wala na kita sang oras nga nabilin sa aton sining nga pagpangalagad. Dinagi lamang ko ito atong edisyon sa mga adlaw sang Lunes, Hulyo 6, tuig 2026. Dugang nga mga balita kag update bantayan mga biyan sa hindi lamang madugay sa Radyo Pilipinas News Update. Sa ngalan sa akon mga katuwang teknikal, Mr. Alan Defante sa studio at Mr. Roger Jones sa taheros sa transmitter. Ako naman ang inyong naging alaga, JP Herbas. Madamo nga salamat sa inyong pagpamati. Maayong aga, Pilipinas. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas.